In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, Amen. Spirit. Sister Kite, are you ready? Yes. The non-Catholic Christians. They are our brothers and sisters in the Lord. We thank the Lord for giving them the grace for what they stand for. The Bible has an open and authoritative revelation of God and His will, and through faith they can profess Jesus Christ as their personal Lord and Savior, and they seek to witness to Him in both word and deed. In one way, some of them have become our inspiration in their insistence that conversion should bear fruit in a changed life. Reverence for the Word of God should lead to the striving for holy living. We express our sorrow that many of us who claim to possess the fullness of faith do not live like true Christians. If anyone should cause one of these little ones to lose his faith in me, it would be better for that person to have a large millstone tied around his neck and be drowned in the deep sea. How terrible for the world that there are things that make people lose their faith. Such things will always happen, but how terrible for the one who causes them. However, the existence of non-Catholic Christians is a deviation, departure, and inconsistency with the will of God. It is not the perfect will of God. It has departed from the church that Jesus Christ established and thus hurt the body of Christ. Jesus does not want the existence of different denominations and other Christian non-denomination groups. There shall be one fold and one shepherd. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. As a permissive will of God for their existence, it is a reminder for us that the Church is in constant need of reform. Let us acknowledge our own sinfulness, shadows, and evils, and repent of them for the body of Christ to continue evolving to its perfection in Christ. The Protestant Reformation, in the person of Martin Luther, was right in recognizing the evil that was creeping into the church Jesus founded. But it was definitely wrong in interpreting it as a doctrinal error and a biblical distortion. Its cure for what it considered maladies, diseases, and sickness besetting the church was far, far worse than the disease itself. Kill the patient, death to the Catholic Church, its final solution. Doctrinally, the teachings of Christ through his apostles, through their successors, have remained in the Catholic Church untouched, intact, and blemished and pure. We thank the Lord for the doctrinal integrity and perpetuity of his church amidst the storms and destructive forces of controversies,
heresies, scandals, and schisms. When Jesus said that he would not leave his church, he was telling the truth. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. All errors, shortcomings, weaknesses, abnormalities, and aberrations that occurred during the period and in the journey of the church in this world can be summed up thus as the manifestation of the universality of sin correctly predicted and expected not less than the Bible itself. The wheat will grow up with the weeds until Jesus comes back to judge the world. Let the wheat and the weeds both grow together until harvest. Renewal and not rebellion is the answer. They have rebelled as Korah rebelled, and like him, they are destroyed. The rebellion of Korah refers to the disobedience and rebellion of those who refuse to acknowledge authority that God has put to guide his people. Korah, son of Izhar, from the Levite clan of Kohath, rebelled against the leadership of Moses. He was joined by 3 members of the tribe of Reuben, Dathan, and Abiram, the sons of Eliab and son of Peleth, and by 250 other Israelites, well-known leaders chosen by the community. They assembled before Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far. All the members of the community belong to the Lord, and the Lord is with all of us. Why then, Moses, do not set yourself above the Lord's community?" What advice could we give our non-Catholic Christian brothers and sisters? Let them continue to search through the Bible and the teachings of the early church fathers. Through them, they will discover that the Protestants had deviated and left the ancient teachings of the Church. The Catholic Church did not fall into apostasy, grievous error, after the death of the last apostle or on the institution of the state church by Constantine in the 4th century, that only separation from it was the proper solution to reform. This is not true, for Christ will never abandon his church. And all the more it is not true that he wills that so many denominations and sects divide his church. Be honest in examining them, and they will realize their Protestant past had misled them. The Catholic teachings and practices they had mistrusted, disputed, discredited, and despised are actually biblical and faithful to the historical teachings of the early church. Their Protestant prejudices have blinded them as to misrepresent and misunderstand the teachings of the Catholic Church. The Catholic Church has faithfully carried the teachings and traditions of the apostles through the centuries down to our day. She has preserved the great deposit of the faith which was once for all delivered to the saints. They should not ignore the writings of the first centuries.
the writings of those who had lived in and explained the actual New Testament church. They should not ignore the disciples of the apostles, the bishops, and the martyrs of the first centuries. The New Testament is not a complete manual. Christ did not intend it that way. The New Testament church is a living organism that grows up and matures. With all the problems and flaws, tares are among the wheat, Christ had kept his promise to build his church and to protect her. The Catholic Church is the church that Jesus established. Christ instituted her. She existed and still exists, and always will exist. The efforts of some Christians to look for a specific pattern or model for the church and try to recreate it in our time, and in so doing established a true New Testament church, only result in all the more than 30,000 denominations and sects each Christian group claims the name True New Testament Church. Throughout history, they have become splinter groups to one another. What they all fail to realize is that the New Testament Church existed as an organic reality, but now has grown and matured. The following books may help them in their search. The Faith of the Early Fathers, 3 volumes by William A. Jurgens. The History of the Church from Christ to Constantine by Eusebius, written in AD 325, translated by G.A. Williamson. Early Christian Writings, translated by Maxwell Staniforth. The Apostolic Fathers, edited by Protestant scholar J.B. Lightfoot, Grand Rapids, Michigan, Baker Book House, 1984. Let us continue to grow in our love of the church Jesus founded and trust the Holy Spirit who constantly guides the church. God bless. Praise Jesus, ha? Salamat, Sister Kite, Bishop. Thank you po, Sister Kite. Oo. Yung mga kinote ko po dyan mga books, malaking tulong po yan kung babasahin ng mga pastors, no? Mga pastors, no? Kasi napakalayo na agwat na, no? Magmula sa early church, no? Kaya mga kinote kong libro doon, hindi lang po sa Catholic, kundi pati sa Protestant, no? Si J.B. Lightfoot, no? Protestant scholar po yon. Marami po sa States mga scholars ng Protestant na naging Catholic dahil binalikan po nila yung early church, no? At nakita nila yung early church ay Catholic. Bakit po natin tinatalakay ito, no? Kasi unang-una, the existence of non-Catholic Christians is not the perfect will of God. Hindi po yan ang perfect will ng God, no? Kasi ayaw ni Lord na maraming, nalagay ko po yan, 30,000 denominations na. Actually, marami na, no? Mas marami pa dyan. No? Pahati ng pahati yan. That is a sin against the body of Christ. Kasi sinabi ni Jesus, there's only one body. Yung katawan niya. Huwag niyong paghati-hati yan kung anong-anong interpretation, no? Gusto ko mabasa niyo muna, siguro may Bible po kayo dyan, no? Bago ko ituloy po. 2 Corinthians 4:4. Kahit Tagalog po English, pakibasa po para marinig po natin lahat. 2 Corinthians 4:4. O sa Tagalog, 2 Corinto 4:4. Pakibasa po muna bago ko po ituloy, no?
May nakakita na po? 2 Corinthians 4:4. Pakibasa po. O 2 Corinto 4:4. Nakita ko na. Okay po. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Okay po, no? Ang hirap po makipag-usap dyan kasi nabulag na po sila. Ito po ang ginawa ng demonyo kung bakit iba't iba po ang interpretation ng scripture. Binulag ang kanilang kaisipan, parang kanilang interpretation ay malayo sa interpretation ng Catholic Church, no? Kaya ako, bago ako nakipag-usap ako sa kanila, nagdadasal ako. Actually, nagdadasal ako ng exorcism prayer para maalis yung ganong klaseng bandage po kasi yan, bandage. Yung wrong interpretation of the Word of God is a grave sin. Kaya kung hindi po nila makita yan talaga, apostasy po yan. Umaalis ka kay Jesus. Kasi you are not obeying and following the teachings of Jesus. Kasi sinabi ni Jesus sa John 14:23, if you love me, keep my teachings or keep my commandments sa ibang translation. Kung iba ang teachings na pinapaniwala mo sa teachings ni Jesus, that is mortal sin. Pero ang saving factor nila, nabulag sila. Kaya kung may pagmamahal sila sa buhay nila, maliligtas sila. Pero dadaan sila sa purgatory. Lilinisin sila Panginoon. Na marami kang ginagawa na hindi sa turo mo. Bakit sila dapat linisin? Unang-una, hindi sila niwala sa misa. Hindi sila pwede pumasok sa langit. Bakit? Sa langit may misa. Si Jesus yung nag-misa. Hindi lang maintindihan yun. Babat may nag-misa rito? Samantala na sa mundo, ayaw natin yan, kinakalaban natin yan, yung misa. Pagdating doon, yung mga saints saka angels, ino-honor si Mama Mary. Ino-honor din ng God the Father si Mama Mary. Ino-honor ni Jesus ang kanyang mama. Ang Holy Spirit, ino-honor si Mama Mary. Di ba? Sinabi nung, how can this be? Nung sinabi ni Mama Mary. The Holy Spirit, the power of the Holy Spirit will overshadow you. Kaya the Blessed Trinity is honoring the Blessed Virgin Mary in heaven. Pag nakita ng mga non-Catholic Christians yan, ano nangyayari? Hindi lang maintindihan yan. Kaya sa purgatory, nililinisin sila ng gusto niyan. May mga lumalapit sa akin nung last time, kasama ko si Bishop Ed, umatid ako ng isang traditional na grupong Katoliko. Kasi namatay yung brother niya At born again. Sabi niya, naku, saan napunta yung kapatid ko? Dahil alam natin ang pag-alis sa Katolikong simbahan ay mortal sin. Ang sagot ko sa kanya, baka hindi naman niya alam talaga yung Catholic Church. Kaya umalis siya. Pero kung umalis siya dahil alam niya ang Catholic Church, mortal sin po yun. Pero kung di niya alam, no, dahil di siguro siya naturuan ng katesismo, ano yun, venial sin, no? Pero grave, no? Grave matter yun eh. Tapos sabi ko, kung nagmamahal naman siya ng kapwa niya, maliligtas din siya. Yun lang, talagang dadaan sa purgatory. Kasi, ang Catholic faith, the faith, no, na binigay sa atin ni Jesus, ay napakahalaga sa ating paglalakbay patungo sa langit. Di ba po nakalagay sa Hebrews 12:12? No, Hebrews 12:2, no? Focus your eyes on Jesus, no? The beginner and perfecter of faith. So si Jesus ang nagpe-perfect ng ating faith. Ang faith po, napag-usapan na po natin noon yan. Dalawang elements po ang faith. Ang una, yung contents ng faith.
Ang pangalawa na content, ang pangalawa, yung you entrust, you have confidence sa Diyos. Sa pangalawang elemento ng faith, yung you entrust yourself to the Lord, pareho lang po tayo sa mga non-Catholic Christians because they also trust and they have confidence in the Lord, no? Ang mga iba dyan, talaga mas matindi pa nga minsan ng expression ng kanilang trust and confidence in the Lord, no? Kaya nagkapasalamat tayo kay Lord, no? For that gift, no? Meron silang gano'n, no? Meron silang trust and confidence sa Lord. Pero yung second element ng faith with regards to content, diyan po sila sabit. Kaya ako sinasabi po to kasi sinasabi ko sa kanila, your salvation is at stake because of that. Halimbawa, yung mga Baptist. Babanggitin ko na yung mga iba, no? Baptist. Sa mga Baptist, pag naligtas ka, sabi, tinanggap mo si Jesus ligtas ka na forever. So kahit anong gawin mo na, nagkasala ka o hindi, ligtas ka na. Ang tawag diyan, once saved, always saved. OSAS, no? OSAS, no? Once saved, always saved, no? Nako, delikado po yan. Kasi nakalagay sa letter ni Paul sa Galatians, no? Pag may ginawa kang against the Holy Spirit, no? Galatians, babasahin ko na po sa dali, Galatians 5, no? Titignan ko po sa Bible. Galatians 5, no? Kasi sabi nila, ano sila eh? Once saved, always saved, no? Pag tinanggap nila si Jesus, forever na sila saved. Delikadong teaching po yan. Mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Babasahin ko po yung the works of the flesh, no? Galatians 5:19, no? People become, ito po, no? Ito po yung mga katangian ng mga, umpisa natin sa 19. What human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy, and indecent actions. So sa mga once saved, always saved, kahit sila ng bababae, pupunta lagi sila sa mga night shows, gumagawa sila ng corruption, ninanakaw yung ng bayan, mortal sin po yun kasi biro mo. Halimbawa sa mga PhilHealth, mga ganyan, no? Yung mga sa pagpapagawa ng mga flood control, hindi inaayos dahil ninakaw yung mortal sin po yan. Yung pagpuputol ng mga puno, no? Nasisira ang kalikasan. Grave sin po yan. Dahil kung may full knowledge na naman, may full consent, no? Grave matter po yan. Tapos sabihin nila, okay lang. Kasi tinanggap ko na si Jesus eh. O kunyari si Kibuloy. Save na siya. Save na lang si Kibuloy. Bakit? Siya yung son of God eh. Maling interpretation, kita nyo? O kunyari si Brother Eli Soriano. Ang kanyang buhay homosexual lifestyle. Malipturo po yun. Diretso ko, no? In worship of idols. Yung idols, kung ano yung pinapahalaga natin, pwedeng power, fame, pleasure, or wealth, no? Ayan po yung mga idols, no? And witchcraft, yung witchcraft po, nung time ni Jesus, saka ni time ni apostles, kasi akala sa witchcraft, mangkukulam, no? Sa Tagalog, mangkukulam, no? Ang witchcraft dito, sila po yung gumagawa ng mga gamot para wag magbuntis ang babae. Wag manganak. The use of artificial contraception. Kino-condemn yan ng Word of God. Di ba maraming, tanong yung mga ibang born again, okay sa kanilang contraception. Kita nyo nung pinasa yung RH bill, nung time ni Pinoy, ang Katoliko lang ang nagsalita na ang paggamit ng artificial birth control is a sin against God. Lahat ng mga protestante at mga born again, okay lang sa kanila ang paggamit ng artificial contraception. Pero nakalagay sa Word of God, ito yung witchcraft na sinasabi ni St. Paul. Yung witchcraft na to, ito po yung gamot na ginagamit para magbuntis yung babae. Artificial birth control po to. Ngayon, kung mali turo mo na ibigay sa'yo, okay na ako, na kay Lord na ako eh. Ay nako, delikado ka. Tutuloy ko po, no? People become enemies, okay na yan. They fight, they become jealous, angry, ambitious, okay na po yan.
They separate into parties and groups. Yung groups, iba-ibang sekta. No? 30,000, more than 30. Iba-ibang sekta eh. They are envious, mainggitin, get drunk. O yan, mga naglalasing, no? And do other things like this. I warn you now. Sabi ni St. Paul, I warn you now as I have before. Those who do these things will not possess the kingdom of God. Mabigat pong preaching to. Maraming magagalit sa inyo yan. Father, wag mong pakialaman ang buhay namin. May buhay. Diskarte po namin to. Kaya, kung talaga po tayong tapat sa Word of God, dapat ma-preach natin to kahit paminsan-minsan. Siguro once a month, i-preach natin dapat to. Kaya pinapaalalahanan ko. Kasi marami akong kilalang mga Baptist eh. No? Marami akong kilalang mga Baptist. At ang ginagawa, ang daming puro sexual sins. Anyway, ligtas na sila. Once saved, always saved. Hindi na mawawala ang iyong kaligtasan. Maling turo yun. You can lose your salvation. Sinabi ni Jesus sa Matthew 10:22, He who perseveres to the end will be saved. Kung hanggang sa yugto ng huling buhay mo, ikaw ay tapat at sumusunod sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Naligtas na tayo nung tayo bininyagan, no? 1 Peter 3:21. Baptism now saves you. Naligtas ka na ba ang Katoliko? Oo, naligtas na ako. Nung ako ay bininyagan, ako ay naligtas. Puri ng Panginoon. Wala akong ginawang kabutihan dahil bininyagan lang ako, niligtas na niya ako sa kasalanan, sa original sin. Pero ang hamon dun, sa araw-araw mong pamumuhay hanggang makarating ka sa langit, susunod ka sa utos niya. Kasi pag hindi ka sumunod sa utos niya, sa mga bigat na utos niya, you will lose your salvation. Pero maraming turo ang mga protestante at born again. Hindi naman lahat kasi may ibang protestante. Ang turo din nila dapat maging tapat ka kay Lord, no? Hindi lahat po ng protestante at born again, hindi po lahat yan, no? Pero may mga sekta ng born again at mga protestante nagtuturo na hindi na mawala ang iyong kaligtasan pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Lord and Savior. That is not true. You will endanger your soul. Kaya sinabi ko sa mga kakilala kong mga Baptist, kapag namatay ka, batay sa salita ng Diyos, sa impyerno ka. You will not possess the kingdom of God. Mabigat na preaching po yan, di ba mga kapatid? Diba? Mabigat na preaching yan. Sinasabi ko sa kanila yan. Kaya ko sinasabi sa inyo yon, kasi bilang pare, ang aking trabaho ay maging instrumento ako ni Jesus sa kaligtasan ng bawat nilalang. At ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kung ayan ang ginagawa nyo, kahit at tinanggap nyo si Jesus bilang Lord and Savior nyo, yes, Lord, I accept you as your personal Savior. Hallelujah! Palakpakan kayo, sayawan, lundagan. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Mapupunta ka sa impyerno sapagkat ang buhay mo ay karumal-dumal sa Kanya. You will not possess the kingdom of God. Tandaan niyo po yun. Galatians 5:20 and the following. No? So pagkausap ko na po sila, kasi sabi lang ako, protestante ako born again ako, na kay Lord na ako. Sabi ko, depende yan. Anong klaseng pamumuhay mayroon ka? Kasi pwede ka mapunta sa impyerno. So yung pagiging born again, pagiging protestante, pagiging katoliko, ay hindi yan po, hindi yan parang insurance sa langit ka na. Binigyan ka ng grace para makapunta ka sa langit. Gayon pa man din, you have to follow Jesus, no? Kaya kung kayo may kakilala mga born again, protestante, o hindi mga katoliko, o mga iglesia ni Kristo, at ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa mga nabanggit ko rin sa Galatians 5:20, sabihin mo, you will not possess the kingdom of God. May isa pa akong basahin, no? Kasi maraming mga born again din na hindi lang po lahat, hindi po lahat, no? Natanggap nila yung LGBTQ. Ha? May mga grupo kasi. Kasi may kakilala ako. Umalis sa Katoliko.
Kasi nung kanyang napasukan na born again, tanggap yung LGBTQ, yung ganung pamumuhay. Sabi ko, nako, sister, mapupunta ka sa impyerno niya pag hindi ka nagsisi at hindi ka nagbago. Ito, isang tandaan nyo pa, no? Galatians 5:20, tsaka 1 Corinthians 6:19. No, babasahin ko na po, ah. Medyo pagpasensya nyo na, kailangan ko basahin to kasi mahalaga po yung kaligtasan ng tao, eh. Kasi kaya naman po tayo nag-aaral nito, nagbabahaginan for the salvation and holiness ng tagasunod ni Jesus, no? Ayun na po ang goal natin. No, hindi po pinag-uusapan dito kasi mas magaling mag-memorize, no? Nababanggit nyo, hindi ka na. Ang gusto ko lang po, malaman nyo ang sinasabi sa salita ng Diyos kapag ang pamumuhay mo ay hindi ayon doon, kahit sabihin mo na kay Lord na ako, hallelujah, praise the Lord, pupunta ka sa impyerno kapag hindi mo sinunod ang utos ni Jesus. No? Galatians 5:20 and the following, tsaka 1 Corinthians 6:19. Marami pa, pero ito lang po babasahin ko. No? 1 Corinthians 6:19. Hanapin ko sandali, ah. Okay. Avoid immorality. Inumpisahan ko na po sa 18, no? Any other sin a man commits does not affect his body. But the man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. Ang salita ng Diyos, napakahalaga yung ating pag-handle ng ating mga katawan. Kaya, di ba nung dati, lalo po kayo, Ate Emily, nung panahon nyo, no, yung mga modesty sa pamanamit ng mga babae, di ba, napakahalaga. Ngayon wala na. No? Conservative ka naman, Father. Ay, hindi ako conservative. Kasi kahit na sinabi ni Mama Mary sa Our Lady of Fatima in 1917, maraming napupunta sa impyerno because of the sins of the flesh. Kaya yung mga kasalanan sa flesh natin, sabi ko, Brad, huwag kang masasaktan, ha? O kung masaktan ka man lang, okay lang. Masaktan ka pero magabago ka. No? Kung magalit ka sa akin, tatanggapin ko na yan. Pero sasabihin ko sa ito with all my love for you. Kasi gusto ko maligtas ka. Kapag patuloy ka sa ginagawa mo, kahit ikaw ay nag-rosaryo, nagsisimba, nag-aaral ng Bible study, ikaw ay born again na, ikaw ay protestante na, pag gumagawa ka ng mga immoral sa iyong katawan, sa impyerno ang bagsak mo yan. Itutuloy ko pambasa ko. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to your body, but to God. He bought you for a price. So use your bodies for God's glory. So yung ating katawan ay dapat hindi ginagamit sa mga immoral na bagay. No? Kaya nga sinabi rin ni St. Paul dito, the man who joins his body to a prostitute becomes physically one with her. No, yung mga kasalanan, yung pumunta ka sa fornication or adultery, prostitution, you become one with them. Sa communion, nakalagay dito, but he joins himself to the Lord, becomes spiritually one with Him. Kaya pag nag-communion tayo, we become one with Jesus. Pero if we commit mga immoral na bagay sa ating katawan, you become one with them. No? So, napakadami po actually sa sa Corinthians, no? Okay, babasahin ko ba kung gusto niyo, agahan ko pa ng konti, no? Sa 1 Corinthians 6:9, kasi binasa ko kanina 18 and the following, no? Ito sa 9 naman. Surely you know that the wicked will not possess God's kingdom. Do not fool yourselves. People who are immoral or who worship idols or are adulterers or homosexual perverts. Yung pagiging homosexual, hindi po kasalanan yan, no? Pero pag gumawa ka ng kabaklaang mga gawain, mortal sin po yan, no? Or who steal, yan, mga naganakaw, mga corruption, malaking pera, yan. Or are greedy,
or are drunkards, lasinggero, or who slander others, naninira ng kapwa, or are thieves, mga maganakaw, no? Sa lipunan. None of these will possess God's kingdom. Mabigat pong word of God yan. Alam niyo yung word of God, napakaganda po. Kaya pag sinasabi ng mga born-again protestante, naniniwala sa word of God, kasi sa Katoliko kasi tatlong bagay, hindi lang word of God eh. Kasi hindi naman turo ni Lord yan eh. Dapat tatlo. Una, word of God. No? Okay. Kasama natin naman protestante na born-again dyan. Pangalawa, yung church tradition, no? 2 Thessalonians 2:15. Tradition yun eh. Tapos, yung teachings ng church. Luke 10 verse 16. Sinabi ni Jesus sa mga apostles kasi sila yung church, sila yung mga bishops eh. He who listens to you, listens to me. He who does not listen to you, he who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects the one who sent me. Tapos sa 1 Timothy 3:15, no? The church is the pillar and foundation of truth. Tatlo po lagi ang Katoliko. No? So mali po so may maganda sa mga born again, mga protestante, sa mga non-Catholics, they value the word of God. Pero the word of God tells them na word of God ay hindi ito ang basis lang. Dapat tatlo. Word of God, church tradition, tsaka the teaching authority of the church. Kaya, kung pinapaniwalaan lang ang Biblia lang, tapos ang kanilang buhay immoral, ayun po ikot nyo. Para maligtas sila. Maligtas ka. No? Ayun lang po purpose natin. No? Kaya maganda po pinipreach natin yan. No? At marami naman sa kanila maganda ang pamumuhay na, di ba? Nagiging mabait sila. Mga inspiration din natin sila. No? Kasi the Holy Spirit is also working in them. No? Ang tinuturo ko lang po yung mga teachings. No? Kasi yung mga teachings nila mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Pero marami po rin sa kanila, marami akong kilalang kailan ba yun? Nung tumawag sa akin si Sister Jessica, kailan ka tumawag po sa akin? Kahapon po ba yan? O para ka? Opo. Oo. Oy, makausap ko rin, mga born again. Ay, mga kasama niyo po? Oo, mga born again po yun. Pinag-usapan namin si Jesus eh. Kasi ano yan eh, mga dating mga Katoliko yan. Tapos nag-born again sila. Of course, sabi ko masaya ako dahil naging malapit kayo kay Jesus. Sabi ko, okay na yan. Sabi ko, masaya ako dyan kasi ang kasiyahan ko po ay ang tao ay may magkaroon ng magandang relasyon kay Jesus. Pero may maturo kayo na mapapahamak kanyong kaluluwa. Kung patuloy pa rin ang ginagawa nyo, mapapahamak ang kaluluwa nyo. No? Maganda rin. Sabi ko, di tayo mag-aaway, makisigawan, o sino. Pero sasabihin ko, dahil gusto ko lang yung kaluluwa nyo maligtas. Mapapahamak kayo. Pero masaya ako dahil na-meet nyo si Jesus. No? Hindi nyo na-meet si Jesus na very personal sa Catholic Church. No? Siguro nagkulang kami at dyan yung naranasan. No? Pero delikado po yan. Kasi may mga turo dyan na pwedeng makapahamak sa inyong kaluluwa sa mga nabanggit ko. No? So, sinasabi ko sa inyo, pag ganyan pa rin ang lifestyle nyo, wala mangyayari. Okay, nagsasama, hindi pinapakasal. Ay, sabi ko, ayaw ni Jesus yan. Nagsasama lang. Tapos, born again kayo pareho. Mapapahamak kayo. Mapapahamak ang kaluluwa nyo. Yun po yung pinakasabi ko. Ano po sagot nila? Nag-iisip naman lahat yun. Nag-iiwan lang naman ako ng mga tanong sa kanila. No? Kasi sharing yun eh. Sharing eh. Oh, sabi ko maganda. Nag-propagate ka ng Word of God. Oh, ni-recruit yung mga ibang Katoliko pa. Sabi ko, wala kung ayun ang nano nyo, okay, wala problema dyan. Oh. Kasi mga Katoliko, sabi ko, kawawa, hindi naabot ng aking mga teachings, no? Kaya meron kaming tinuruan ko pa siya eh, kasi nasa sa mga lugar pa. Tinuturuan ko pa tungkol sa ating Bible study, sabi ko. Maganda, sabi ko. Kaya sabi ko, ito mga basahin nyo rin. Kasi sabi ko, napeperwisyo yung inyong kaluluwa. No? Matagal ka sa purgatorio, hindi sila niwala sa purgatorio. Naku, pagdating mo, maniniwala ka na, sabi ko. No? Anyway, ayun lang po ang point natin. No? Kaya hindi po perfect will ng God na mayroong non-Catholic Christians. Hindi po perfect will yan. No? Effect po yan na permissive will of God. No? Dahil maraming pagkukulang din eh. Maraming pagkukulang yung mga Katoliko, maraming pagkukulang yung church. Kaya, kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? Let the weeds and the wheat grow together.
Hayaan mo nyo na lang. Tapos pagdating sa end time, dyan na yung harvest. Nandiyan yung judgment, no? Kaya, ito, sinishare ko na sa kanila. Sabi ko, ito lang concern ko. No, kung ayaw nyo akong pakinggan, pwede nyo sabihin. Sabihin nyo, o Pater, wag ka na mag-share. Iba na pag-usapan natin. No? Sabi ko, sige, okay lang sa akin yan. Pero sabi ko, ito yung ano ko, nabigyan tayo ng pagkakataon Nakishare kayo sa akin. Dahil may tangang Bible O sabi ko, maganda yan, gustong-gusto ko rin yan. Sabi ko, oh, gamitin mo Word of God, gagamitin ko rin yung Word of God. Sabi ko, ganun lang, mag-share lang tayo. No, kasi nakakatakot, sabi ko, di ba, communion. Sa John 6, sabi ko, you meditate on that, John 6. Kasi hindi ganun sila talaga yan Ang John 6, sinabi ni Jesus, unless you eat the flesh of the Son of God, of the Son of Man, and drink His blood, you will have no life in you. So yung tunay na buhay natin, ang pagtanggap natin sa ating communion kay Jesus. Sabi ko, ayun ang namimiss nyo. Kasi sinabi ni Jesus, pag namatay tayo, na he who is my flesh and drinks my blood abides in me and I in him, and I will raise him up on the last day. Kaya po lagi pinipreach ko sa funeral mass. Ang pagtanggap natin ng banal na communion. Of course, nagsorry tayo sa mga kasal natin, no? Kung nasabi sa atin ni Brother Alvin, no? Marami siya kakilala, nagkukumunyon tapos may mga adulterous relationship mapupunta sila sa sa impyerno rin, no? Ang basis no, sinabi ko kay Brother Alvin, 1 Corinthians 11:27. 1 Corinthians 11:27, no? Pag tumatanggap ka ng banal na communion, na hindi mo binabago ang iyong buhay, no, na nagkakasala ka ng mortal, hindi po makakatuloy yung communion. Ayan ay lalo ka makukondemn because you are sinning against the body and blood of Jesus, no? 1 Corinthians 11:27. Sinabi ko kay Brother Alvin, ayun na po si-share nyo. At sa pag-share natin, sabihin niya, gusto namin kasi wag masira, ayaw namin mapunta ka sa impyerno. No? Kaya, ayun po yung pinakamahalaga doon, no? Kaya, kasi, singit lang po kayo, kung no? Kaya yung ginawa ni Martin Luther na Protestant Reformation noong 16, hindi ko basta 17th century, 1617 yata, parang hindi ko matandaan. Tama po yun. Dahil may nangyari, may corruption ng church talaga. Oo. Yung mga kardinal, mga obispo, mga pare, may kanya-kanyang kabet. Totoo po yan. Tapos yung pera ng simbahan, kasi mayaman ng church. Oo, ginagastos sa mga kalokohan nila. Totoo yun. Pero ang solusyon, nung para dapat ang ginawa niya kay St. Francis of Assisi. Diba? Kasi ang message ni Jesus kay St. Francis of Assisi, build my church. Ang akala St. Francis, physical Nakita niyo simbahan nila, watak-watak. Kaya kumuha siya ng bato para gawin niya. Pero sinabi sa kanya Jesus, no, build my church. Nagkaroon na renewal. So renewal, hindi rebellion ang solusyon. Si Martin Luther, ng mga protestante, nag-rebel. Kaya limbawa ko to si Cora. Nag-rebel siya kay Moses. Huwag ka mag-rebel kay Moses. Kung meron kang laban kay Moses, sabihin mo kay Moses at magkaroon ng renewal. Huwag ka mag-rebelde kasi pinarusahan ng Diyos si Cora. No, sa Old Testament, no? Kaya kinote ko lang dito. Kaya ganoon din po, kaya sabi ko, naku, pag namatay kayo at hindi kayo nagsisisi, sabi ko sa mga pastor, paparusahan kayo ni Lord, parang ginawa ni Lord kay Cora. No? Ngayon, kung nagmamahal naman kayo, di sa purgatory kayo dadaan, no? Matagal-tagal nga lang dahil lilinisin kayo ni Jesus talaga dyan, no? So, yung teachings ni Jesus ay hindi po na hindi po na damage. Magmula sa time ng apostles hanggang ngayon, ang teachings ni Jesus ay hindi nagbago. Ayan po ang sinabi ni Jesus, I will build my church. O, hindi po church ni Pope Francis yan. Hindi po church yan ng mga Christ Family Prayer Group. Hindi po church yan ng anong parokya nyo. Hindi po church yan ng San Martin de Porres Church. Ang church na tinatag ni Jesus ay, I will build my church. It is His church. Kaya singular yan My church, hindi pwedeng churches. My church. And the gates of hell will not overcome it. At sinabi niya kay Peter, yung kanyang I will give you the keys of the kingdom. Ang susi ng kaharian ng Diyos. Whatever you bind, it will be bound. Whatever you lose, it will be loose. Kaya pag sinasabi ng church, binibigyan kayo ng plenary indulgence. The grace of God talaga nag-overflow sa atin. No? So, yung talagang may corruption, no? Alam nyo rin naman yan Sa parokya yung narinig nyo,
mga pare, pamumuhay ng pare, mga obispo, mga ganyan. Pero ang solution po, renewal, hindi po rebellion. Hindi ka magkatag ng sarili mo simbahan. No? Kaya malaking kasalanan magkatag ng sarili simbahan. Napakalaking kasalanan yan. There is only one church. That is the church established by Jesus. At ang established si Jesus ay ang Catholic Church na tinatag niya kay Peter. You are Peter, and on this rock I will build my church. So na kay Pedro, itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan. Kaya hanggang dumating ang second coming ni Jesus Christ, ang church ni Jesus ay maglalas. Kahit marami dyan, hindi tapat, pero kailangan ma-convert lahat yan. Tuloy-tuloy yan sa second coming of Jesus. His church will not be overcome by hell. No? Kaya napakalaki ng grace ang mapabilang sa Catholic Church. Mga iba hindi nakikita yan eh. Ine-emphasize ko yan kay Bishop Lito noon. Napakalaking grace na nasa Catholic Church tayo. Kasi all the means of salvation, yung mga sacraments, ay nasa church. Kailangan na renewal. Kaya meron tayong mga retreats, may mga recollections tayo. Kasi sinabi ni St. Augustine yung Catholic Church, sabi niya, pwede mag-swimming dyan ang daga. Yung sa mga mabababaw na Katoliko. Nakisimba lang, okay, umatin ng misa, pag ganun-ganun lang. Pero ang Catholic Church din ay pwedeng malunod ang elepante. Isabihin ganun kalalim. No, sa mga mga lukewarm Catholics, no? Tapos mapapagandasal natin lahat ng mga lukewarm Catholics. Kasi matagal-tagal din sila sa purgatorio. Mga lukewarm Catholics, no? Ganun. Pero sa mga naging saint, grabe. Yung mga saints, di ba? How they value the Mass. Ako, pinakamahalagang bahagi ng buhay ko sa ngayon ay mag-celebrate ako ng misa. Ayan po dapat sa Catholic Church, sa mga Katoliko. Ang pinakamahalagang punto ng buhay nila sa araw nila ay ang makapagsimba. Kung hindi man makapagsimba, siguro makapagbasa ng Word of God, o makapag-rosary, o makapag-Divine Mercy Chaplet. Pero ayun po dapat ang pinaka-high point ng araw po natin bilang Katoliko. No, si Jesus, no? Kaya ayun po yung dapat paganda, no? So lahat po ng mga shortcomings, weaknesses, ng abnormalities na nangyari sa Catholic Church, ayun po yung sabi ng universality of sin. No? Talaga parang the wheat, no, and the tare, no? Sabi ni Jesus sige, kaya na mag-grow yan sa end of time ng harvest, no? Kaya ano po tayo? So, ang sinasabi ko sa mga sa mga born again, sa mga protestante, pag-aralan niyo yung Catholic Church. Kaya may mga libro naman, sabi ko basahin niyo yung yung mga Katolik, mga protestante naging Katoliko. Kasi in danger dyan yung inyong yung salvation ng soul nyo. At the same time, hindi kayo mag-grow na tama. Kasi nga, para kayong sanga na nahiwalay o naputol, no? Kaya yung growth nyo in holiness ay apektado pa, no? Siguro, may 10 minutes pa ako rito. Kaya yung New Testament, kasi nakabase lang sila sa church sa New Testament Alam mo yung New Testament church, hindi po complete manual yan. Nabibigla sila. Ang New Testament church is not a complete manual. Kasi nag-grow in church Kaya maraming community sa St. Paul. Community niya sa Romans, sa Corinthians, sa Galatians, sa Ephesians, no? Kasi sabi nila, di ba na early church maraming mga sekta rin, mga Galatians, Romans. Sabi ko, hindi. Katoliko lang yan, maraming communities. No? Kasi akala nila, dahil maraming according to the Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, akala nila, mga sekta yon na iba-ibang protestante. Sabi ko, hindi totoo yun. Isang katolikong simbahan lang yan, tapos maraming communities. Kunyari, the Catholic Church of Rome. Parang tayo.
the Catholic Church of San Martin de Porres Church. So yung Katoliko simbahan ay nabubuhay sa San Martin de Porres Church. Ganyan po yan, no? So yung mga churches sa New Testament, communities po yan ng Catholic Church. No, wala pa yung protestante ron. Kasi mulpot lang po sila ng born again. Yung protestante, 17th century, tapos yung mga born again na 18th century at 19th century lang yan. No, kaya sabi ko ano kayo? Hindi, masaya na kami. Sabi ko, sige. Masaya rin yung mga nagrebelde, sila Cora. Nagrebelde sila eh. Pinarusahan ng Diyos. No. Sabi ng Diyos, sumunod ka kay Moses. Ganon din po sila. Masaya-masaya sila. Independent sila. Hindi sila sumusunod sa pare o sa obispo. Sinusunod nila kung anong gusto nila. Nakita nila sa Bible. Sa Bible naman eh. O, sabi ko, oo nga, lahat ba kayo na Bible eh. More than 30,000 kayo. Iba-iba interpretation nyo. Anong klaseng Holy Spirit yan? Kasi ang author ng Bible, Holy Spirit. In-inspire niya yung mga sacred writers. How can that be? Sabi ko. Ang author talaga niya, Holy Spirit. Tapos iba-iba interpretation nyo. Kaya sabi ng Holy Spirit, ang mag-i-interpret sa Bible ay ang church. 1 Timothy 3:15. Sabi kasi nila, ang mag-i-interpret ng Bible ay Bible. Mali po yun. Mali pong principle yun. Ang mag-i-interpret ng Bible ay Bible. Hindi po. Kasi inassign ng God ang church para mag-interpret ng Bible. Kasi ang church, tinatag niya eh. Tinatag niya yung church para mag-interpret nun. Kung di niya tinatag yung church, ba't mag-interpret ang church? Kaya lagi binabantayan to. Kaya sinasabi ko po sa inyo, di ba dati, ang ating Bible study ay Catholic Bible Study. Hindi pwedeng Baptist Bible Study. Iglesia ni Cristo Bible Study. Dating Daan Bible Study. Si Kibuloy Bible Study. Hindi po pwede yan. Iba-iba interpretation yan. Yung Bible, ini-interpret ng Bible. Maling principle po yun nila yun. Maling principle po yun. Ang principle ay, ano po? Meron po doon sa YouTube na napanood ko nung araw. Nangaanyo yung mga Muslim. Opo. Iba't ibang relihiyon. Kasi nakikigamit lang kayo ng Bible ng Katoliko. Marunong pa kayong mag-interpret kaysa doon sa gumawa. Oo, ganun po yan. Oo. Natawa nga po ako. Actually, kung tutuusin po, meron po tayo yung alam niyo po yung yung anong rights po yun, yung na hindi ka pwede actually kung wala kang yung copyright. Dahil itong Bible, galing po ito sa Katoliko. Tapos nag-produce sila, iba-ibang interpretation nila, copyright laws pa lang, bawal yun. No? Ano po yan eh? Parang nasa picture, may picture in family. Tapos sasabihin mo yung isang yan hindi man part ng family yan ini-interpret, binawa sila 7. Oh. Hindi pwede, kunyari siyam kayo magkakapatid, tapos sabihin yung isa dyan hindi man part ng family yan ampun lang yan Oh, papa, sinabi ng tatay at nanay part ng family. Sabi nanay, part ng family, iniluwal ko yan Tapos sabi na isa ng kapitbahay, hindi yan part ng family. Napulot lang yan, ampun lang. Hindi pwede. Ganun din sila. Sinabi lang yung 7 libro, hindi yan part ng Bible. Ano po yun Pero nabulagan sila nung pinasa ko kanina, 2 Corinthians 4:4. Kaya hindi na po tayo nagagalit sa kanila. Kasi may kagawin talaga demonyo Gusto niya mahati-hati yung mga simbahan. Gusto niya mahati-hati ang mga Kristiyano. Kaya yung galit nyo, wag po sa kanilang galit po nyo sa demonyo. Kasi we're not fighting against flesh and blood, but against principalities, no? And the powers in the heavenly world, no? Mga demonyo po yan Kaya pagdadasal po natin sa ating rito, pagdadasal po natin yung mga non-Catholic Christians, no? Na they may attain the fullness of truth. At sa mga Katoliko, naway pag-aralan nila yung kanilang pananampalataya. Kaya meron po tayong ganito, no? Para makatulong tayo kahit paano sa ating kapwa, sa ating kapwa, no? Sinasabi ko sa mga mga hindi born again, mga born again at mga protestante, basahin niyo na kung ayaw niyo makinig sa explanation ko. Yung lang mga first 15 minutes yung mga nakasulat lang. Oo. Basahin niyo na yun kasi nilagay ko na roon, sabi ko. Tapos kung ayaw niyo pa
pakinggan yung aking paliwanag. Sa inyo na yun. At least pakinggan yung 15 minutes. Tapos mag-isip kayo, bakit ganyan yung ko? Dahil kung kayo nag-aaral ng Bible, sabi ko, ako yung nag-aaral ako, sabi ko, no? Bakit iba interpretation natin? Yan ang mga tanong, sabi ko. Mag-isip kayo. Hindi kaya gawa-gawa ang demonyo yan para magulo-gulo ang interpretation natin. Yung bibigyan mo sila po ng tanong. No? Kasi kung Holy Spirit lang ang author niyan, tsaka ang Holy Spirit ang interpreter, bakit iba-iba interpretation? Si Jesus hindi Diyos. Yung isa, si Jesus ay Diyos. Isa Ay anghel. Diyos. Oo. Yung Diyos, Trinity. Yung iba, hindi Diyos ang Trinity. Sabi ko, gagawa ng demonyo yan. At sana wag tayo maloko ng demonyo. Ganun lang po, siguro. Bishop, napakaganda ng topic. Mukhang marami akong makakatay sa reels nito. Ang ganda ng Ganun po yan. topic natin. Opo. Thank Oo. Ito po malaking tulong natin sa kanila. Malaking tulong po sa kanila. Ganun. Kaya, Lord, tinataas na uli namin itong aming Bible study and sharing, itong Catholic Bible study and sharing, naway makatulong sa mga Katoliko na malamig o namamatay ang kanilang pananampalataya. At makatulong din po ito sa mga non-Catholic dahil ang kanilang kaligtasan ay namapanganib din at ang kanilang fullness of Christian life ay peligro dahil sa kanilang maling interpretation. Pero you bless them, Lord. Kasi you touch them through iba't ibang grupo. Naway, Lord, makabalik ulit sila katulad ng mga protestante na dating Katoliko tapos bumalik ulit sa Catholic Church. No, nakita lang. Bless you po si Sister Jessica, si Ate Emily, si Sister Kite, si Ate Edith, si Nanay Lucy, si Min, si Sister Karina, si Brother John, si Brother Aldrin. Ang lahat po, Panginoon, sa kaluluwa ng aming kasama si Ate Baby. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May the souls and the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, God bless po ha. God bless ha. Purihin ang Panginoon.